Hi guys, hello mga kasari. Welcome back to my to my channel. So ayun guys, may i-share lang ako sa inyo. May kukwento ako sa inyo lalo na diyan sa mga sa mga kapwa ko tindera, sa mga kapwa ko sari-sari store owner diyan. GCash awareness na naman tayo guys. Ayan, kasi kahapon may i-share lang ako sa inyo. Kahapon may dapat kahapon ko pa to ikukwento sa inyo, kaya lang wala akong pagkakataon kasi medyo na ko, ano ba yung tawag doon, yung parang medyo na-alarma ako ng husto doon kasi may pumasok dito sa tindahan namin na na lalaki na para naman siyang may kaya sa buhay. O, siguro yung mga 30 plus or baka nga wala pang 30. Tapos ang tangkad na lalaki, tapos ang ganda ng kasuotan, tapos alam mo yun, yung pogi, guwapings. Tapos sabi na niya sa akin, "Ate, mayroon kang GCash?" Sabi ko, "Meron." Tapos sabi na niya, "Pa-cash out po." Sabi ko, "Magkano, sir?" Sabi na niya, 5,000 daw. Sabi ko, "Meron naman kako, sir." Tapos kinuha niya yung number ko. Tapos siyempre binigay ko naman. Tapos yung yung kumpletong pangalan ko daw kasi bank transfer daw. Western Union daw, sabi na niya sa akin. So sige, binigay ko yung yung kumpletong pangalan ng GCash ko. Tapos nung pagkabigay ko ng number, agad-agad may nag-send sa message. Sa message talaga na number lang yung lumabas guys, hindi siya GCash. Basta number lang, tapos ilalagay ko na lang dito sa harapan yung dito sa taas ilalagay ko na lang diyan. Kasi ini-screenshot ko lang siya. So ngayon, blah blah blah, transfer ganyan from Western Union, ganyan, tapos transfer sa ko. Tapos sabi na niya, "Ate, pumasok na yun." Sabi ng ganun. Tapos sabi ko, "Isaglit lang ako, sir, i-check ko sa GCash ko kung nag-appear na kako dito yung 5,000." Sabi ko, yung 5,000 mo. Tapos sabi ko, "Sir, wala naman." Sabi na, "Ate, papasok na yun kasi pumasok na nga sa message mo." Sabi ko ganun. Sabi ko, "Di ba dapat kako GCash ang mag-a-appear dito sa message ko? Hindi kako number mo lang." "Hindi ganun talaga ate, pag sa Western Union ang yung manggagaling daw." Yan yung sabi. An account daw yun ng asawa niya kasi babae. So ilalagay ko na lang diyan sa taas guys, yung yung screenshot ko. Tapos sabi na niya, "Nagmamadali pa naman ako, te." Sabi ng ganun, "Nagmamadali pa naman ako kasi yung kailangan ko yung pera." Sabi ko, "Ano ka akong magagawa ko, sir? Alam naman kako ibigay ko sa yung 5,000 mo, wala naman pumapasok sa GCash ko, wala naman kako nadadagdag na fund." Tapos sabi na niya ganun, "Nagmamadali pa naman ako, ate." Sabi ko, "Di bumalik ka na lang kako, sir, mga 30 minutes balikan mo ako, baka kako sakaling pumasok na." Tapos so ayun guys, nakailang on and off ako ng GCash ko. So ilalog out ko, i-open ko. So wala talagang pumapasok na na 5,000. Sabi ng ganun. Ganun talaga, te, pagka sa Western Union matagal lang talaga ikang pumasok. Pero pumasok na yun kasi may nag-message na nga sa'yo. As in sunod-sunod ba nga guys isinend yung message. Parang inulit-ulit niya bang sinend. Tapos mukhang parang inedit nga lang talaga Tapos yun, sabi na niya ganun, parang medyo minamadali na niya ako. Tapos parang medyo inukray pa nga niya ako. Tapos sabi na niya ganun, "Parang natitense ka, te." Sabi ko, "Medyo natitense talaga ako guys kasi parang iba yung iba yung iba yung dating." Siguro talagang yun, sign na ni Lord yun sa akin na parang hindi ako naging komportable kasi siguro sign na talaga yun ni Lord sa akin na scammer pala yung loko na yun. Tapos sabi na niya sa akin, "Sige na, te." Sabi ng ganun, "Ano mo na lang kasi papasok naman yun sa akin, bigay mo na sa akin." Sabi ko, "Hindi, sir, lagot ka ako sa boss ko." Sabi ko lang ganun. Sabi ko, lagot ka ako niyan sa boss ko, wala akong pang-aabono." Sabi ko ganun, "Wala pa naman akong pumapasok, bibigyan kita ng pera." "Sige na, te, balikan na lang kita ng mga 30 minutes." Sabi ko, "Sige kako, sir, bumalik ka na lang kako. Pero bigyan mo na muna ikaw kahit 1,000 or 2K kasi kailangan ko talaga yung pera. So mamaya na lang yung balance." "Ay, hindi kako, sir, hindi ako magbibigay ng pera." Sabi ko ganun, "Hindi ako maglalabas, bumalik ka na lang kako kung gusto mo." So siguro kako baka mga after 30 minutes pumasok na rin kako yan dito sa GCash ko. Tapos sabi niya, "O sige po, sabi ng ganun, "Sige, ate, I'll be back na lang." Ganun yung sabi. So ang ko lang guys yan, lalo na sa mga nag-GCash, lalo na sa mga medyo may edad na may mga tindahan na tulad ko, yan, huwag kayong basta-basta pabibigla. Tsaka check nyo talagang mabuti yung mga GCash ninyo, yung mga pumapasok sa GCash ninyo kasi ganyan, ang daming modus pala. Sabi kong ganun, yung itsura nga niya, hindi mo iisiping mangloloko, akala mo anak ng mayaman kasi bata pa naman siya, baka mga 30 lang yun, baka nga wala pang 30 yun Tapos ang tangkad na lalaki, gandang lalaki, tapos yung pala mandurugas. Isipin mo yun. Tapos yung pagkaalis niya talaga guys, sabi ko, wala, scam talaga yun. Sabi kong ganun, talagang nanginginig yung katawan ko. Sabi ko talaga, Diyos ko, salamat talaga at hindi niyo ako ipinahintulot na maisahan ng imagine guys, 5,000 yung kinakash out niya. Paano kung halimbawa na lang nabigla-bigla niya ako na ganyan, naniwala ako na pumasok na sa GCash kasi may nag-message na yung pala yung message na yun, i-scam lang pala yun, ini-edit lang siguro nila yun.
Kaya dyan sa may mga Gcash guys, yan, ingat kayo talaga, sobra. Nanginginig talaga yung katawan ko kahapon, as in yung nervyos ko talaga nung pagkaalis niya, grabe. So ayun lang guys, mag-iingat tayo sa mga nag-Gcash dyan. Diyos ko, kailangan talaga presence of mind talaga tayo guys. Tama ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Presence of mind talaga. Kasi Diyos ko, isa one click lang. Kung nagkataon guys, kung nagkataon talaga mga kasari, 5,000 ang mawawala sa akin, ang ganun-ganun lang kadali. Kaya yan sa mga nag-Gcash talaga. Hindi lang sa guys, hindi lang sa Gcash, kahit sa mga paninda nating iba yan. Pag nagbabayad, check mabuti yung pera kasi ako dito ilang beses na rin talaga akong napeke ng 1K, 2 beses na. So kailangan talaga tayong mga nagtitinda, lagi tayong alerto. Wag tayo basta-basta wag iwasan din masyado yung yung mga chika-chika masyado sa customer, lalo na pag hindi naman natin kilala talaga or hindi naman talaga laging bumibili, tapos tutokingin ka. Ako yun ang ingatan nyo talaga, iwasan nyo. Focus lang po talaga kayo sa pagtitinda nyo, sa pagbebenta, lalo na sa pagsusukli. Ayun, tapos yun sa lalong-lalo na talaga guys sa pag-Gcash, kasi minsan bawat transaction natin sa Gcash is libo-libo talaga. So one click lang tayo, Diyos ko, maiiyak na lang tayo, wala na tayong habol doon. Kaya sana sa mga yan, tips ko na lang, ingat tayong lahat guys. So yan guys, may bibili. So ayun guys, yun lang guys, may bumili lang kasing kanin, yun. Kaya naputol na naman ako. So mag-iingat tayo mga kasari, yan sa pag-Gcash natin, yan, ulit-ulit kong ipapaalala yan sa inyo, talagang ingat po talaga kasi sobrang sayang ang pera pagka nabigla tayo ng mga modus na yan, mga mang-i-scam talaga yan, mga walang magawa sa buhay, ayaw nilang lumaban ng patas, nakakahiya naman talaga sa kanila, ayaw nila magbanat ng mga buto-buto nila. So ayun guys, mga kasari, yan, sharing ko lang sa inyo. Yan, mag-iingat po tayong lahat. And sa mga kasari ko dyan, happy selling po sa ating lahat and God bless everyone. Bye-bye!